So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, share at lalagay natin ito sa playlist para more updates, okay? So maka-upload kayo, makaalala kayo sa video. Yung purpose lang natin ay makuha natin yung pangarap at desire at yung ninanais natin sa puso at isip, 'di ba? Na kagustuhan natin. So yun lang masasabi ko po guys, na maganda talaga kung kung gusto natin na may mga formula 'yan. May mga paraan or step by step. Number 1, yung mga healthy foods, 'di ba? Brown rice, umiwas sa kumain ng mga healthy foods at umiwas sa mga processed food or processed drinks. Mga talaga na prutas, natural, fresh. Parang Garden of Eden, di talaga yan madidinay. Para siyang mga puzzle na idugtong-dugtong natin, i-connect. Hindi naman pwede na nagdadasal ka, kagadyawi sa true Elohim. At saka sa Messiah, kumakain ka pa rin ng mga processed food, hindi yung Garden of Eden, syempre mamamatay tayo at magkakasakit. Yung importante na dito naman tayo sa playlist, yung health tips and advice. Yan. May mga reference tayo sa doktor na playlist 1, 2, 3. Hanapin yung reference sa doktor. Meron ako mga reference sa doktor, hindi yung sa sabi-sabi ko lang. Mga legit na doktor. Sa mga alternative doctors. So, mas importante talaga na yung kinakain natin, brown rice, yung 1 hour bago uminom ng tubig, pagkatapos kumain, unahin yung kainin yung prutas, bago yung regular food, yung saging, yung mga watermelon, yun ang una ko talaga, yung mga sinasabi ko, ginagawa ko talaga yan, at lalo na dating may crisis ako, papalakas yung immune system, at may sakit pero hindi grabe. At least, hallelujah. Kung may infection ako, at least hindi grabe yung nasira na sakit. Oo, yung mga endanger ang buhay ko kung hindi pa ako nagpa-practice. So, importante na kumakain tayo ng healthy foods, iba-ibang kulay, sumunod sa pagbasa sa Bible, pagpapray. Yun naman talagang trabaho natin habang tayo yung instead na manood ka sa cellphone pagkatapos ng trabaho, pahinga muna, tulog, dasal, prayer muna, pahinga, linis-linis ng mamadali, huwag masyadong chika, TV, iwas sa masyadong program sa TV. Di naman tayo yung mayaman dyan, di naman makakuha yung pangarap natin. Mga headlines lang, importante yung mga headlines. Pero about sa TV, iasa natin, parang di naman tayo yung mayaman dyan, di naman tayo nagbe-bless, di naman natin nagagawa yung dapat sa school o sa trabaho mo, diba? Wala naman tayong yung mayaman dyan sa TV, mga media-media na yan, o masyadong Facebook, basta at least 1, 2, 3 video lang, wag masubraan sa YouTube or video, mga Facebook. Ako limitado lang naman ako diyan, mga 5-10 minutes lang, tapos tigilan naman, di na ako pang matagalan. Manood ako sa YouTube, 1, 2, hindi ko yung straight pamatagalan. Mas maganda yung instead na i-cellphone mo ng matagal, 2-3 oras sa internet, what if idasal natin yon, magplano, mag-ready sa trabaho or sa work mo or sa school mo, mag-iipon, di ba, magpaplano sa buhay, magdadasal, maghihingi ng gabay, advice or guide kang abayawe, babantayan yung kalusugan. It's a responsible also, responsibility na alagaan yung kalusugan natin. Magdadasal tayo, gumawa tayo ng kabutihan, huwag tayong pabigat, pasaway sa iba, tutulong sa magulang, maggalang sa parents, mother and father, kasi we are good person, we are good example. Paano tayo paniwalaan kung hindi natin nagagawa yung sinasabi natin, diba? At wag gumagawa ng kasamaan. Yun naman talaga ang goal natin or dapat nating gagawin, diba? Light ba yung ilaw sa mundo, hindi tayo dapat nawawala ng ilaw, shine. Siyempre, alam mo na yung pagkain at pagdadasal. Siyempre, kailangan din na pag-iipon. Siyempre, kailangan may mga practice tayo. So, bigyan ka ng 100. 50, ipon mo. 50 ang, basta may hati-hati yan. 10%. Yan. 10 kung 100. Kung 10,000, 1,000 yung ganun. So, 3,000 ang ipon, 2,000 ang may iba din yung saving mo budget, saka wag masyadong magastos kung maraming pera at sabi-sari sa investment. Tante na naipon mo yung pera kahit kunti, sa hindi siya nawawala, pinaghirapan mo. Mas maganda na slowly but surely
Diba? Hindi man padalian, at least sustainable. At least kung may 200,000 ka, 300,000, 3 million, ihati mo ng 8 times. Huwag mo ibagsak lahat ng pera mo. May ano ka, mga reserba, diba? O in case kung yung unang attempt mo nabagsak, at least meron ka pang pangalawa, diba? Pangatlo na chance. Hindi yung iubos mo lahat ng pera mo. Kahit anong klaseng magandang investment yan, basta konti lang. Mayroon ka talagang itira sa sarili mo habang ka nag-iipon. Alagaan yung kalusugan, hindi nababayaran ng milyones yan. Kung diabetic pa ako, kung malala mo sakit ko, mas malaki pang gastos. Nahirapan nga yung operation lang sa akin sa kagamot. Umabot na nga ng 25-30K na nga ngayon Di pa nga bunggaan yun Oo. Mahal talagang operation sa ospital. Yun na, importante na health is wealth. Habang tayo nagdadasal, nag-iipon, siyempre alagaan natin yung kalusugan. Siyempre, ang pag-praise, pag-worship, pag-share ng kabutihan, tumulong sa kapwa, yun naman talaga mission natin. At, laging tandaan na dapat lagi natin kasama si God Yahweh sa lahat ng gagawin natin. Mapera man, mapolitikal, malove life, lahat siya ay siya. Huwag natin na maging selfish lang tayo. Fornication, mag-scandal na walang kasal, mas maganda kung nagmamahalan kayo, magpakasal kayo, mag-iipon. Para kahit ano pang bagpakan nyo sa kwarto doon, kung nalibog ka talaga, siyempre, hindi ka na magkasala kasi kasado na kayo. Diba? Naghirapan nyo. Pero kung secret lang yung ginagawa nyo, kasalanan nyo, hindi doon pwede yun. Yun, kung hindi mo na talaga mapigilan mo, ang sarili mo, kung may pamilya, anak ka na, magsipag ka na. Huwag puro bisyo doon, huwag puro sa alak, huwag puro sa mga sugalan, sa sobrang manukan doon. Pwede mo na ibenta lang ang manok, pangbenta mo lang ng pangtari, pero kung iubos mo yung pera mo, apektado ng budget ng pamilya mo, yung pamilya mo kaysa pang manok mo, syempre mag-isip-isip ka na. Tante din na unahan mo yung pamilya mo, may source of income, magbago ka mag-relationship. Gusto mong tirahan ng babae doon, maghanap buhay, mag-iipon, mag-aaral, magtatrabaho, mag-ipon, at magplano ng hanap buhay, negosyo, para may pangtawid ka, pang matagalan. Kasi, ang mahirap ngayon, basic needs pa lang, pagkain, pahirapan na. Kuryente, tubig, lagi-lagi yan, kada buwan. Upa ng bahay, yun, mahal yung lupa. Makatira ka ng bahay, mahal na yan. May pagkain, mahal na yan. Kung may mga sakit-sakit, mga lang yun, basic lang yun. May mga damit, mga extra-extra, pasyal-pasyal, kain-kain sa labas. Siyempre, pinaplanuhan yan, hindi lagi-lagi. Yun lang din na masaya sa trabaho, masaya sa ginagawa mo, anong meron ka, at magtatrabaho ka, be happy what you have, and work also for the things you want, diba? Hindi naman lahat binibigay yan yung given na lahat. Diba? So mas paganda na mas thrilling, mas challenging yung kung wala tayong langit, diba? Sabay ka lang sa bugso ng panahon. What if hindi lahat na nakikita mo sa TV tama? Bali, example lang yun sa mga nangyayari. Hindi mo yun ang ibig sabihin na nakikita mo sa TV, yan na dapat mong gagawin. Pinapatay, nagbabarilan. Mali yun. Paano tayo ba may tawag nga sa TV na may parental guidance. Ano dahilan nagbabarilan sila? Ano bang dahilan kung bakit? Maganda ba to o hindi? O baka gawa-gawa lang to? Hindi to maganda gagawin sa real life? Baka nasasabi mong, tama na yun kasi parang sikat parang bungga stig yung nagsisigarilyo yun, nakakasakit pala yun, hindi pala yung tama pala. Yun na, maligurado tayo na tama ba yung gagawin natin at ligtas tayo. Baka ginagaya-gaya mo, mali pala yun, nagtalon-talon ang artista, lang pala yun, camera trick lang pala yun, ikaw tumalon din, di patay. Hindi dapat gagawin yun. Dapat we must do always the right thing. Hindi lahat na nakikita natin sa TV ay tama. It's not all we see is true. Gagamitin natin yung common sense, yung logic natin, yung pagkatao natin. Diba? Nag-iisip tayo. We are human being. We are intelligent. Highly form of living animals. Hindi tayo mga hayop lang, nakain lang, tulog lang.
at magbe-breed lang, parami lang. Yun lang naman ang basic animal. Pero tayo, mga tao tayo, may being professional tayo, mababait tayo, may tama tayong asal. Minsan may makagawa talaga ng mga mali dahil sa sobrang ambisyon o sa malamundo kasi eh. Kung wala tayong langit, makagawa talaga tayo ng kasalanan. Pero kung mas maganda talaga na prevention is better than a cure, wag mo lang tayo na mag-asala ka. So para maiwas yung mga problema na yan, mga hindi kagandahan sa buhay, walang blessing, mga sakit, the better is the earlier the better. Diba? Kung pinabayaan ko pa tong ingrown ko, yung infection ko, baka patay na ako ngayon. Kung mapabayaan ko to, at least first sign pa lang, unang araw pa lang, na pagsakit pa lang, pag lumataon kami 9 ng October 2023, Monday, sa alas 12, oh yun, pauwi kami kasama ni Bro Paghead, kasama ni, sa mga kapatiran. Oh, di rin, pag wala po dun, pag bumaga nun, sumasakit yung paa ko. Pagkatapos ko, nagtatanong ako ni ate, anong bang gamot nito? So, nagpapacheck up din ako agad nun sa doktor. Sabi ni ate, punta ka doon, pabigyan ka pamasahe. So, importante talaga na may reserva kang pera, pag-iipon. O, diba? Hindi mo masasabi ang sakit. Yeah, bigla lang pala, umabot ng 20 to 30k pala. 30k pala ang gastos ko ngayon sa, gamot-gamot, mga follow-up check-up. Mga cream, mga doon, malaki talaga. Ayan, yung ipon ko rin, nag-herbal din ako, nagpapatulong din ako. Yun lang din na mahirap. It's hard to explain na maganda talaga yung may huhulog ka, may madudukot ka. Compare lang na gasto ka lang, extravaganza, di ba? Mag-iisip. Kasi di natin masasabi. Time is, buhay lagi talagang may surprise. May mga biglaan talaga. Yun na lagi ng Boy Scout ba, laging may handa. Kasi di natin masasabi eh. Baka may stroke lang, biglang mag high blood, may heart attack. Siyempre alam mo na bakit nangyari si iba. Kasi nangyari yun kasi hindi sila naghahanda. Habang maaga pa, hindi nila inaagapan. Pati sa luluya, hindi naputulan ng paa ko. Puputulan kung magkamali lang ako. Mga 1 linggo, 2 linggo, napabayaan ko yung ingro na namaga. Umaakyat, ang bilis-bilis. At lalo na naman din na mag 2 linggo na akong dinaligo, parang ang bantot ko talaga, joke lang. Pero yun lang din na hindi yan hadlang, importante lang na tayo, yung pagdadasal natin, parang deposit yan sa langit. Siyempre, sa panahon sa ating mga problema, maka-withdraw tayo, makaiyak tayo, makahingi tayo ng dasal, mga gabay, sasagutin niya tayo. Gagamit siya ng mga tao na i-instrumento. Yun lang din na maganda yung pagpupraise, pag-worship natin, parang deposit yan sa langit. Siyempre, may problem talaga sa buhay. Yun na talaga na kailangan natin na lumapit tayo sa langit. Hindi yung magdasal lang tayo kung may problem. Habang wala pang problem, magdasal na tayo, 'di ba? Habang maaga pa. Hindi natin pwede na hintayin na malala pa, doon pa tayo lalapit. Magdasal-dasal. Ang tanong, kung wala pang problem, ano bang ginagawa natin? Alam na natin, TV, social media, puro gala-gala, bisyo, sugal. Sa akin, ang sugal ko, loto lang. Isang ticket lang, 20-10. Huwag naman sobra-sobra. O magtaya ako, may hulog din ako. Parang parehalin sa hulog ko sa taya. Yun lang din, ililista ko yan. Babayaran ko dito. Luto lang naman sa atin ay pangarap. Pero kung about sa kung ano lang mga ginagawa natin, mag-chicks, 10,000, wag na lang yun. Alam naman natin isang beses lang yan mangyayari. Yun lang din na maganda na tayo. Wag na natin hintayin na parang roller coaster na doon pa tayo magpakabait kung may lala na ang problem. Habang maaga pa, yung mga sinasabi ko, gabay ito para yung mga problem, kung darating yun sa inyo, yung mga trial at difficulties, hindi malala, maagapan nyo. Kasi kung mapabayaan yung kalusugan natin, nagkamalit na nagka-AIDS ka, nagka-STD, kung kulang lang yun mga, sa akin sa ingrown lang, infection, abot ng 30,000 na nga eh. Paano na lang kung sa isang mali mo lang, gumasto ka pa, dumuble pang gastos mo din. Hindi naman madali ang pera. Hindi naman niya na ATM yung mga kamag-anak natin na makahingi din tayo ng pera agad. Hindi naman sila ATM.
na isang sabi mo lang, labas ang pera agad. Wala naman ganun. So, nakukuha natin yan sa ginagawa natin, disiplina. Turuan natin yung sarili natin. Hindi tayo nasaya ka nga sa social media, sa TV, o pachichicks, pag-alagala mo sa mga bad friends mo, mga wrong friends mo. Hindi naman mahilig sa Bible, puro kalukuhan lang. Nag-i-expect ka na gaganda ang buhay. Di paano ba tayo gaganda ang buhay dyan kung kalukuhan lang, kung anong kasabihan, kung anong tinanim, yun lang din ang aanihin, di ba? Kung anong pinaghirapan, yun lang din ang makakuha natin. Hindi naman natin ma-cheat, madadaya natin yung buhay. Sabihin mo, oh, maging milyonaryo ako, yaman ako, yaman sita pressure, pero lagi natin nakaupo, wala tayong ginagawa. Siyempre, wala din. Kung sa po, gusto mo umani ng mangga, di magtanim ka muna ng mangga noong 5 years ago. Kung gusto mo magkaroon ng bata, siyempre, magabuo ka muna ng 9 months na baby bago lalabas yung bata. Ganun lang din. Siyempre, kung anong tinanim natin ngayon, yun ang aanihin natin pagdating ng panahon. So, yung mga ginagawa natin araw-araw. Yun. Yung mga pagdadasal natin, pagsisipag, pag-iipon, pag-iwas sa mga kasamaan, di gumagawa ng kalukuhan, ay yun ang safety natin, protection. Babasa ka ng mga Proverbs, Psalms, pag-aawit, sa Bible, magbabasa sa Torah, magbabasa sa Gospel, sa Matthew, Mark, Luke, John. Siyempre, gabay natin yun. Yun ang protection natin, ang Bible. Hindi tayo magdadasal, hindi tayo magpapray, believer nga tayo, pero gumagaya tayo, sumasabay tayo sa worldly people. Siyempre, ang kasiyahan nila, temporary lang na. Pagkatapos ng Pasko, New Year, wala na yan. Wala na yan. Balik naman sa reality. Laging nasasaktan, nahihira pagkatapos ng Pasko, mga New Year nila. Marami nagkasakit kasi sobrang kain. Sobrang alak. Ang yung presence nila, yun lang sa alak yung sinisimba nila. Pag bibidyoke, minsan magda-drugs, mga bad friends, yun lang naman. Okay lang ako na wala akong kaibigan, kunti lang, basta mababait. Nakakatulong, hindi yung bad influence. Yun lang din na marami ka rin may nag-aalak, marami din nagkakasakit sa ospital. Hindi talaga mabilang-bilang. Yung pinakamalaking negosyo, pinakamayaman, ospital. Oo, marami nagkakasakit dyan. Ingrown lang sa paa ko. Ano na 30,000 na papakita ko yung paa ko. Yan. Yan, sample yan. Ano yan? Ano talaga, operation yan. Paputulan pa nga siguro. Kung naoperahan pa ko sa pagtanggal ng kuko, mga gasto siguro 40,000. Saan ba kuha na ng 40,000 immediately right now? Di ba? Example lang. Sa paa lang yun ha, ingrown lang yun. Maraming problem talaga ang buhay. Yan lang talaga na ano bang gusto mo sa buhay mo? Magandang trabaho, school, magluto riba, or maganda ang promotion sa trabaho, o magandang negosyo. Pinaghirapan natin yan. Hindi naman yan dumadating na walang ginagawa. Siyempre, baka nag-expect ka, yumaman ka, gumandang buhay, hindi ka magkakasakit, pero ang ginagawa natin, balay binigyan ko lang kayo ng isip, mga vision ba, pananaw, kung ito ang gagawin ko, ano kaya mangyayari? Parang ano ba? Parang si Google ba? Siyempre, example lang. Alam naman na ang pag-aalak, bawal naman yan, ang pagsisigarilyo, ginagawa mo pa rin. Paano ka mag-expect na magandang buhay at kalusugan kung yun ang ginagawa, kumakain ng sobrang white rice, di kumakain ng brown rice, puro lang alak doon, sigarilyo, TV, cellphone, laro, TV. Paano tayo yayaman dyan? Nagtatrabaho ka nga, bayad lang sa tubig kurente. Pagkain mo, upa, yun lang ang trabaho mo. Grabe pang patayan sa trabaho mo, mag-chicks ka pa, maggala-gala ka pa, mag-travel. Paano ba matira ang pera mo? Yun lang na, let's face the reality. Be realistic ba? Baka sabihin natin, okay lang yan, nagdadasal ako. Pero, hindi ibig sabihin na marami kang pera ngayon, lagi-lagi yan. Because, para sa langgam na, habang marami pa, maghanda ka na, mag-iimbak. Kasi di mo masasabi na hindi tuloy-tuloy, hindi lagi-laging may pera, may trabaho, o may negosyo, o hindi laging may malusog ang katawan mo. May mga times na biglaan talaga. Tawag nyo mga emergency or surprise. Ako, dinala ko sa emergency room, pero hindi ako admittable. Kasi kung ma-admit ka sa hospital, 2.5 na pinakamurang hospital May aircon na, may TV, pero
gusto namin magpa-admit, malaki pa siguro ang gasto, pero ayaw ng doktor eh. Ayaw nila na hindi daw admittable daw yung sakit ko, yung infection. Pero kung malala siguro to, kung diabetic ako at kailangan ng antibiotic, baka ma-admit kung magrabe na talaga ang sitwasyon. At least, hallelujah, di naman ganun kagrabe. Yun lang yung masasabi ko sa inyo na ligtas ang may alam. At least kung alam natin, ginagawa natin. Hindi yung compromise ba, pabayaan mo lang, believer ka na, alam mo na ang dapat gagawin, magdadasal ka, wala, hindi mo ginagawa, TV lang, cellphone lang. Wala namang yung mayaman dyan. Kung gusto talaga natin gumanda ang buhay natin at maabot yung pangarap natin, yung gusto natin sa buhay, syempre focus tayo sa gagawin natin. Itong gagawin ko araw-araw parang pagtatanim. Yung ginagawa natin araw-araw parang pagtatanim yan sa mga bagay na yung isip natin, yun ang lupa, di ba? Ginagawa natin. So, syempre, pagdating ng panahon, tutubo yan, aanit tayo ng mga interest, mga kita, profit, nagagamitin naman natin sa next project. Yun lang, habang kumikita lahat yan, kung nabibless yung ginagawa natin, tama yun, mabibless tayo, sinunod natin ng Ama, syempre, dadami yung blessing na darating sa atin. Pero kung pagpasaway tayo, nagbibisyo-bisyo, chicks lang doon, kumuha-gawa ng kalukuhan, yung negosyo natin mamamalas. Scandal doon na walang kasal, kahit sino lang babae nang tinitesting mo, di nag-iipon, nag-aalak doon, nasiseryo, di makasakit ka. Yun lang talaga, believe ako, salute ako sa mga taong naiwasan nila ang bisyo, nalabanan nila, na overcome. Kasi siguro kung naibisyo ako, nababaliw na siguro ako, siguro namamatay na ako kung may bisyo. Pero buti na lang malakas yung loob ko, yung will ba, yung baka lang yung talagang hindi, kung sa akin kung oo, ang hindi, yung ganun talaga, hindi to pwede gagawin. Yung talagang stand for the truth, hindi yung paling-paling ba, nadadala ka lang sa uso. Ito talagang dapat gagawin. Yun, kung hindi ka advanced, kung hindi ka spiritual, hindi natin ginagawa, hindi tayo practical, marami talagang problem na darating sila, hindi ka matigil-tigil sa problem. Sakit, number 1, walang pera, mga nakawan, kriminal, problem sa anak mo, marami, walang pera, financial, sa trabaho na problem, maraming problem. Bilangin na ba natin yan, ilista natin lahat ng kaano kataas ang listahan ng mga problem. Pero kung wala si God Yahweh sa ating buhay, bali ang kasalanan makasarili lang. Kung sarili lang natin inaasa yung sarili natin, hindi kang God Yahweh, hindi gabay, yun, paano pa tayo makagabay? Ala na sa mga prayer. Kung hindi man tayo makasabat, importante lang kahit maka-worship ka araw-araw at ginagawa mo yung tama. Maghingi ka ng advice o gabay kung ano kung dapat gagawin, na makadasal ako every Sabbath, feast. Siguro maawa naman siguro ang langit. Maghanap siguro siya ng paraan at magpapatulong tayo, magpapagabay. Di natin kaya itong mundo na ito sa sarili nating lakas. Si God Abayawe na ang magharap ng paraan sa atin. Magtiwala lang tayo at may gagawin. Para lang yung pag ano ng Red Sea, di ba? Yun ang mga problem natin, yung Red Sea. May problem ka na, kailangan mo ng miracle. Siyempre kailangan natin na hindi naman lahat ang miracle ni Abayawe ay pagpikas na paghati ng dagat. Siyempre kailangan natin na maggalaw, mag-aksyon. Kailangan natin na simbahan siya, maghingi ng promise. Yun lang naman ang gusto eh. Kung si Abayawe lang source of lahat, ipapress ko lang siya. Yun ang mga problem natin. Yung paghati ng dagat, Red Sea, para makatawid tayo sa ating problem. Diba? Yung problem, yung mga Egyptian, diba? Sample lang. Yung kang Moses na time. Yung 3 million na Israelite ang nirescue niya sa Egypt. Yung Egypt, yung mundo. Yung palang problem. Yung walang balanse, walang awa, o walang korupsyon. Sarili lang iniisip, di ba? So dito tayo sa liberation sa Bible, na malaman natin ang katotohanan na dapat gagawin natin ang tama. Di ba? So like, subscribe, comment, share. I love you all, love you, peace. At yun lang talaga. Itong mundo na ito is Egypt talaga to. Egypt talaga yung talagang slavery. Kung gusto natin maging freedom, kasama natin si God Yahweh, at may dapat tayong gagawin na tama. Okay? Huwag tayong padala dito sa Egyptian, sa ano na to, sa Egypt word. Kasi parang masaya pero hindi talaga masaya. Design lang yun pang slavery para matuwa ba.
So like, subscribe, comment, share. Have a peace. Love you all. So hindi ko na itong mundo na to parang Egypt. Okay? Yung sa ancient Egypt ng Moses. 'Di ba? Na pailipin ba, slavery. Oo. Ina-slave tayo sa needs natin sa pera sa economic ang gamit ngayon. So yun ang kailangan natin na be wise. Okay? So thank you po. Next video po next week. So hallelujah, thank you po. Praise Yahweh, hallelujah. Sa kanila ba Yeshua, thank you. Salamat sa papanood po. Sana may natutunan kayong lesson dito. Itong sinasabi ko, totoo lang to. Wala tayong halong biro dito. Kung anong sinasabi ko, yun ang gagawin ko. Thank you po.